July 9, 2025, 10 PM na nga po ito ng gabi. Maulan po talaga dahil nagbabahaba. Bigla ho tayong tinawagan doon po sa bahay sa Las Piñas. Tayo ay bigla naman nag-emergency papunta doon. So po tayo ngayon sa may Rojas Boulevard Corner, EDSA. Dito tayo galing sa may San Juan ng Diyos dahil nanganak po yung aking asawa. At iniwan ko muna nagpaalam tayo sa doktor sa kanusan nasa nagbabantay kung pwede muna tayo makauwi para po makarescue dahil nandun po yung ating biyenan na naghihintay sa ating rescue. Pero okay lang naman kasi nandun naman yung ating mga kasama na Marshall Motorcycle Unit doon po sa may Bergonville Subdivision. Salamat kay Commander Jolie Gonzaga sa pag-rescue sa aking biyenan. Papunta na ako dyan, Commander, para makita yung sitwasyon doon sa Inukanan. Bigla nga tayo nakatanong ito sa isang MC rider para lamang kung mayroon daanan ng baha. So wala pa pala. Pupunta pala silang Las Piñas ngayon. Sabi ko sa kanya, huwag siyang pupunta na sa puti, baka mamaya doon siya maatirikan na kanyang motor. So sabi ko, dumadaan lang siya dyan sa may bulungan para shortcut na siya dyan at hindi siya makakadaan ng baha. So hindi ko lang kung sumunod siya sa akin kasi ako nagmamadali talaga ako. So napilitan tayong mag-blinkir na dyan kasi nga po ay emergency nga po yung ating pupuntahan. So di na ho tayo nakapagpanta ron dahil sa sobrang lakas ho ng ulan dahil nagbabahaba. Nag-short na lang ho tayo dyan at may gamit na din ho tayong vest saka yung ating tactical helmet para po kung sakali man pong mayroon tayong madadaanan dyan, mayroon tayong mahisave na mga nasakyan o mga tao na pwede natin matulungan dyan kung sakali may madaanan tayo dyan. So ito, so ngayon okay pa naman yung area dito sa may Rojas Boulevard para lamang sa mga dadaan dito okay pa naman. So dahil ito yung binoise over lang natin itong video na to para po sa mga dumaan dito nung gabi at safe naman. July 9 po yan at dyan po tayo galing mismo sa may San Juan ng Diyos dahil nga po nanganak yung ating asawa. So ito tayo, tuloy-tuloy na tayo, medyo fast forward natin konti kasi nga po mahaba po itong video na ito. Umabot po ng kulang-kulang na 30 minutes kaya ginawa ko na lang po yung iba ay kinat ko na lang at iba fast forward na lang para po hindi naman po na ano yung manunod sa ating video na ito. At wala po din talaga tayo dito plano-plano dito ng video na ito dahil nandiyan nga tayo sa San Juan ng Diyos para bantayan po yung ating asawa na anak. So duman po tayo dito sa may LRT, papasok po dito sa may POA, dito sa may Pasay at sa may SNR. Kaliwa po tayo dyan sa may stoplight dyan sa may Makapagal Boulevard para po doon na tayo lumusot sa may ATX. Tagos po na may bulungan dahil medyo maganda-ganda po ang daan dyan. Kahit sabihin pa sikot-sikot, hindi po traffic dyan. At sa gilid po ng Cavitex. Para po ang tagos sa atin doon na po sa may Parañaque area dyan sa may C5 dahil gusto ko nga pong mapadali yung ating biyahe at ito nga po kaya ko na yung video na to. So kaliwa tayo dito sa may Makapagal Boulevard para lamang po magdiretso tayo dyan. So ito nga po ay maluwag ang kalsada, wala masyadong sakyan kasi po medyo halangan na rin po yung oras dyan. Siguro iba mga nakauwi na. So dito na tayo ngayon, kinat na natin to dahil gusto ko nga pong mapadali yung ating biyahe para sa mga manod din na hindi masyado so kumaliwa na tayo dito sa may bulungan. Ito na po yun, galing tayo ng PITX niyan at nga medyo may mga tubig-tubig na yung gutter deep na dyan at iba mga mabawawang sa motor at medyo hirap din dahil sa inaabot yung kanilang belt at kaya nagbabagal na sila. Pero yung iba kasi dyan medyo siyempre magagaling sa motor talagang kahit baha yan babanatan nila pero hindi nila alam yung gastos yan kasi sa akin kasi talagang mataas lang itong ating motor na ito kaya wala problema, walang inaayawang biyahe ito. Kaya salamat ako ito sa XR150 na to dahil subok ko na to, mapaprobinsya man yun at sa Kamanilaan mapabaha man, walang problema basta kaya pang takbo ni XR, goyang. Ito na po tayo sa may bulungan area kung saan dito yung mga nag-iimbaka ng mga isda kung saan lugar na galing Cavite man yun o yan sa may part ng Bataan o yan sa may Caloocan, meron kasi exporting dyan.
At sa mga gusto pong dito, punta lang kayo dito at bili kayo ng isda niya, bibili niyo kung gusto niyo at bili niyo na kung mayroon kayo sobra, joke lang. So ito yung bulungan na sinasabi nila at dito kasi wala pong baha talaga dito. At sa may gilid yan yung tinatawag na kulungan ng mga PDL dito sa may pagkanan ko dyan. Kasi ito ilalim po ng Cavitex at kakanan tayo dito sa may kulungan ng mga PDL dito sa may BGMA. At nagtuloy-tuloy tayo dyan. Medyo nga po iba nagkikipag-unahan din kasi siguro magmamadali pa uwi sa kanila. Pero siyempre ako naman wala naman akong kasabay niya at wala naman akong kasamang pauwi ng aming bahay na nagtitiran na binabaha na kaya nagmamadali talaga ako dyan. So pasensya na ako kayo kasi wala akong time makipagduroan sa inyo. Ako po ay nagmamadali lang talaga. May emergency tayong pupuntahan sa bahay dahil binabaha na yung aming bahay doon. Ito po ay gilid po ito ng northbound ditong Cavitex, pero dito tayo sa may gilid ng northbound ng Cavitex dahil iba po kasi yung daan dito sa southbound kasi wala ko dun sa service road, wala silang daan papiretso dun po sa Las Piñas. Dito lang po talaga dito sa may northbound ng Cavitex. At ayun nga po dahil po ay sa madilim yung area, so okay lang naman kasi yung ilaw naman sa harapan medyo okay naman dyan. Sa papansin niyo po dyan sa may bandang kanan medyo namumula na yung lahat ng mga brake light ng mga sakyan dahil papunta na po yun sa may toll gate dyan sa may Cavitex, papunta po ng Cavite mismo area. So ito yung footbridge na yan. So yun ko, may dumadaan siguro mga tao dyan, tawid lang yun dyan, tawid nila yan. So ito meron tayo ditong kakaliwaan dito banda sa may yung toll gate na ginagawa dito pero hindi ko na kung bukas pa ba yan o sarado. So kakaliwa tayo ngayon dito para lamang maiwasan na natin yung kaabaan. So ito yung kabiasnan dito sa may Parañaque. Kung didiretsuin po yan sa may stoplight na yan, papunta na po yan ng Sukat Extension papuntang C5. Pero kumanan tayo dito dahil maluwag naman ho yung kalsada dito. Tapos kakaliwa tayo dyan sa may Iglesia ni Cristo. Yan na po yun sa may boundary po ng Las Piñas. At okay, so ito na yung boundary ng Las Piñas na Parañaque. So kakaliwa tayo dito sa may Iglesia ni Cristo para dire-diretso na natin yan sa may barangay ng Manuyo 1 na tinatawag nyo ng barangay dyan na kung saan may talagang shortcut talaga to. So di na tayo nagtagos ng NIA kasi sobrang ano na yun, medyo mahaba-haba ng takbo yun, kaya hindi tayo dumaan sa may gilid ng Cavitex para kahit paano ay makaano tayo ng oras. At ito nga ay nagtuloy-tuloy pa tayo dito kaya naka-fast forward po talaga yung video na yun kasi gusto ko po talaga mangyari is mapabilis po yung ating pagpunta ng bahay. So ang tagos po natin yan ay dyan sa may C5 extension, dyan sa may Villar C5, dyan sa may dating Ulhom na yung ginagawang hotel. Ito may Petron sa kaliwa yan, tapos ito yung dead end po ng LRT na hindi pa tapos, kaya dead end pa lang yan. At kumana na nga tayo dito dahil medyo maganda-ganda ang daan dito, wala pang baha talaga dito. So pasok tayo dyan ngayon sa may River Drive papunta po ng Pulang Lupa 2 Naga Road naman ang ating papasokin dyan. So dyan pa lang ay talagang okay pa naman yung oras, okay pa naman yung ulan kasi nga hindi pa masyado bumabagsak yung ulan dyan na dito sa may Shell banda. So dahil nga po ay medyo kahabaan yan at sabi ko ay fast forward yun ito para mapabilis-bilis yung ating pag voice over kasi po mahirap po mag voice over kung wala po tayong script na ginagamit, kaya po ito ginagawa na lang natin kung ano pong maikinta dito sa daan. So yun na lang po. Dito po pala sa may area na to, mag-ingat po tayo palagi kasi marami po na accident dito sa may crossing na to. Ito po sa papasok ng River Drive dito sa may C5 extension Villar C5 dito sa may dating Ulhom na ginagawa na pong hotel dito ngayon. So dito na tayo ngayon sa may papasok ng River Drive. So kung kayo po ay nangangailangan din ng tulong dito sa may C5, wag po kayong mag-alala dahil meron po tayo itong nakabantay na PNP. Yan po, mayroon po nakabantay na PNP yan na kung sakali po mayroon problema, may accident po kayong madadaanan dyan o kaya may accident kayo dyan,
pwede po kayong pumunta dyan mismo sa poste na yan. Dahil may mga pulis po dyan nakabantay na duty talaga na panggabi sa kapang araw. So dito tayo ngayon sa River Dive. So meron tayong nakakita na mga naka-brake light dyan. So di ko lang alam kung bakit. So ito titingnan natin. So nag-warning na po tayo dyan ng ating wangwang sa ating blinker para po yung gustong lumusong na nakakotse, hindi na po siya makalusong kasi hindi niya kakayanin talaga yan. So nag-warning na tayo dyan ngayon. Maybe natin yung driver dyan. Lalim, di kaya yan. Di kaya yan. Kita tayo ngayon sa may River Dive naman para mapabilis na yung ating takbo. So ito, unahan ko na yung nakakotse kasi kung magpapauli pa ako dun baka abutin tayo ng isang truck. At sunod tayo ngayon sa may Nagareria, kumana na tayo ngayon dito. At kung kaliwa na yung papuntang kung CAA yan, tagusto kayo ng Ibacom, tapos kaliwa kayo na CAA Ibacom, tapos ngayon pagkana naman pupunta naman po yun ng CAA dyan sa may Alabang sa Puti Road. Kaliwa kayo din papunta po ng Alabang. Kung kakanan naman po kayo papunta naman po ng sa Puti ko na yun. Halos mga nasa gilid na yung ibang mga sakyan dito kasi nga yung dito sa may part ng kaliwa na yan, binabaha na po yung karugtong po yun dyan sa may Bergondil na binabaha din. Kaya po ang mga nasa gilid na sila at nakaahon sila sa kalsada. So ito nga, so pakaliwa na tayo dito sa may Bergondil Subdivision kung saan binaha yung aming tinutuluyan na aming inupahan dyan dito sa may Bergondil Subdivision, Pulang Lupa, Las Piñas City. At ito nga, nagkita ko na rin yung mga sakyan, nagdadahan-dahan na sila, pero ako siyempre nagmamadali talaga ako, kaya kailangan ko magmabilis dyan kasi paano mayroon akong kakayanan ng motor ko dahil mataas na yung ating motor. So ito, hindi napapansin ko nyo, may tubig na talaga siya, kaya mas minainom ko ng bilis-bilis at kung paano yan, tingnan yung tubig dyan at buwawasiwas na dito sa may ating windshield. So inunahan ko na ibang sakyan dyan kahit paano makita ko agad yung ano man nangyari dun sa aming bahay na titirahan ngayon. Ha? Sino? Alin motor? Naabot nga ako dito eh, di umandar. Ano? Hawakan mo sis. Anya ba?
Pasawa. Meron ako. Bigyan mo kay mami yan. Sige. Oh, bata. Ah? Hindi. Titingnan ko dito. Hindi, nandun yung susi. Dito ko. Diyan na. Pero dito na. Dito yung kapatid natin. Hindi yung mga kapatid natin dito banda. Alam mo naman yun. Pasaway ka. Ano? Ay, puta ta nakalak. Ba't pinakto? Susi pala doon, nakalak. Ba't pinak yun? Dito sila nalak yun eh. Dito sila nalak yun. Oo. Kasi wala ko. Sila may susi, ako wala eh. Diyan ka man na mami ah. Wala kang jacket. Kuha kita doon. So yan, so mayroon kaming may-ari ng bahay dito, walang pakialam. Woohoo! Ito na yung bahay namin ngayon. Inabahan na. So, galing ako ngayon ng ospital dahil ano ba yung mag-ina ko? May pa nakakalabas. Bro, salamat bro! Salamat! Wala naman, wala nang atas lahat eh. Oo. Bahan na rin talaga dyan, pati saan, bahan na rin eh. Sarado ba dito? Sarado na? Dapat binubuksan nila yan? Bagay. Tingnan ko muna dito. Yung iba dito, check ko muna. Walang kwenta.